Si Rent ay isang NPC adventurer na hindi makapag-level up ng 10 taon hanggang sa kumain ng isang dragon at ginawa siyang undead skeleton. Ngunit kapag sinabi sa kanya ng isang kakaibang siyentipiko na maaari siyang lumakas sa pamamagitan ng pag-evolve pabalik sa kanyang anyo ng tao, hinahayaan niya itong labagin ang kanyang katawan upang siya ay maging tao at mapalakpak siya muli. Nagsimula ang lahat isang umaga nang pumunta si Rent sa Guildhall upang maghanap ng trabaho na angkop sa kanyang kasalukuyang ranggo. Matapos ang ilang minutong pagtitig sa mga available na trabaho sa dingding, umalis siya sa bulwagan ng guild at nagtungo sa labyrinth kung saan napansin niya ang isang lihim na daanan patungo sa isang hindi pa nagagalugad na lugar na nagpasindek sa kanya dahil napagtanto niyang may mahahanap siyang ilang mahahalagang bagay sa lugar na iyon. Sa halip na iulat ito sa guild, nagpa siya ang matako na tulalan na tuklasin ito mismo para hindi niya maibahagi ang kanyang pagnanakaw. Gayunpaman, pagkatapos pumasok sa isang misteryosong silid, nakita niya ang isang dragon na nagpabasa sa kanyang sarili sa takot. Habang ginagawa ng dragon ang hakbang upang lumunin siya, ang kanyang mga pangarap na maging isang adventurer ng klase ng Mithril ay nawala sa banyo. Nagising siya makalipas ang ilang oras at tuluyang nawala ng malay nang mapagtanto niyang isa na siyang undead. Naisipan niyang bumalik sa bayan, ngunit napagtanto niyang mawawasak siya kaagad kung gagawin niya ito, kaya kalaunan ay kinuha niya ang kanyang espada at nagsimulang lumabas ng piitan. Sa sandaling iyon, isang undead ang dumating at sinisingil niya ito nang may layuning ibagsak ito, ngunit nauwi sa pagkaladkad pababa ng bigat ng sarili niyang espada. Sinira siya ng balangkas, ngunit nalaglag ito sa sahig at nang buhayin niya ang kanyang espiritong enerhiya, sa wakas ay nagkaroon siya ng sapat na lakas upang basagin ang kalansay gamit ang kanyang espada. Biglang nagsimulang kumikinang ang kalansay at nasipsip ng kanyang katawan ang kaunting aura nito na nakakagulat na muling nagpuno ng enerhiyang ginamit niya sa pagbuhay nito. Naalala niya ang nakaraang talakayan nila ng kanyang kaibigan na si Lorraine, kung saan sinabi nito sa kanya na ang mga kalansay ay maaaring mag-evolve sa mga ghoul sa pamamagitan ng isang proseso na kilala bilang existential evolution, at ito ang nagpasya sa kanya na talunin ang lahat ng mga halimaw sa labyrinth na iyon upang maging isang ghoul. Habang madaling ibinaba ni Rent ang isa pang putik at sinubukang ipunan ang likido, ngunit biglang sumipsip ang aura ng putik sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay mag-transform sa isang ghoul. Nang mapagtanto niya kung ano na siya, natuwa si Rent at nagpasya siyang magsikap pa para maging mas mataas na ranggo na halimaw na maaaring makihalubilo sa mga tao. Napansin niyang may bibig na siya ngayon at sinubukang gamitin ito para magsalita, pero nadismaya siya nang mapagtanto niyang para siyang zombie. Sa ibang bahagi ng piitan, nahihirapan si Rina laban sa isang kalansay at kalaunan ay nagawa niyang patayin ito sa pamamagitan ng paghiwa sa ulo nito. Si Rent na nanunood mula sa isang sulok ay natuwa dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng tao sa loob ng ilang sandali, at sa una ay gusto niyang lumabas at batiin siya, ngunit umatras nang maalala niyang mukha siyang tumakas na Walking Dead na karakter. Sa kalaunan ay nakarating siya sa isang daanan kung saan lumitaw ang isang undead skeleton sa lugar at sinubukan siyang tambangan. Habang siya ay desperadong umiiwas sa mga pag-atake ng kalansay, gayunpaman hinawakan ng kalansay ang kanyang espada at pilit siyang itinulak sa dingding. Habang naghahanda ang skeleton para sa pagtatapos ng suntok, si Rent ay gumawa ng isang dramatikong pagpasok habang hinahamon niya ang kalansay. Iniwan siya ng kalansay para harapin siya, ngunit ang kailangan lang ay isang powered up na slash ni Rent para hatiin ito sa kalahati na parang isang tinapay. Pagkatapos ng labanan, sinubukan ni Rent na tingnan si Rina, ngunit natural na kinilabutan siya sa hitsura nito, kaya ibinaba niya ang kanyang espada at sinabi sa kanya sa mas malinaw na boses na hindi niya intensyon na saktan siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang adventurer na naging undead at pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya bago siya tinanong kung nilayon niyang patayin siya. Muli niyang kinumpirma na wala siyang balak na patayin siya bago hilingin sa kanya na tulungan siyang kumuha ng damit para makabalik siya sa lungsod ng Malt. Iminungkahi niya na kumuha ng robe na magagamit niya sa pagtakip sa kanyang katawan at inabot niya sa kanya ang ilang mga barya na magagamit niya sa pagkuha nito para sa kanya. Nagpakilala siya sa kanya at maingat na umalis sa piitan habang nangakong babayaran niya ang utang niya sa kanya. Makalipas ang ilang oras, dumating si Rina na bitbit ang pakete at nagulat siya nang makitang bumalik nga ito. Nang makita ni Rent ang balabal na nakuha niya sa kanya, natuwa siya. Masayang binigay ni Rina sa kanya ang iba pang mga gamit na nakuha niya para sa kanya na may kasamang guwantes at bote, at natigilan si Rent sa kanyang pagiging maalalahanin. Sa kalaunan ay isinuot ni Rent ang bagong fit na naging dahilan para magmukha siyang halos kasing cool ni Kirito, at ang unang napagtanto niya ay madali itong lumipat.
Gayunpaman nang tumingin siya sa salamin nalaman niyang malinaw na nagpapakita ang kanyang pangit na gul na mukha ngunit naayos ni Rina ang sitwasyong iyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng maskara na nakuha nito para sa kanya. Nang ailapit niya ang maskara na iyon sa kanyang mukha agad itong kumapit na parang magnet at napagtanto niyang hindi niya ito matanggal kahit anong pilit niya. Inihayag ni Rina na nakuha niya ang maskara sa isang stall sa palengke sa isang nakakagulat na murang halaga kaya napagtanto ni Rent na may dalang sumpa ito na nag-activate ng isuot ito ng user na naging dahilan upang humingi ng tawad si Rina sa pagdadala sa kanya ng isang sinumpaang bagay. Okay lang naman daw si Rent dahil kailangan pa rin niyang itago ang mukha niya. Pagkaraan bumalik ang dalawa sa mall at nang makapasok sila sa lungsod sinubukan ni Rina na tanungin si Rent kung ano ang plano ngunit bigla itong nawala at pinanood ang paghahanap nito sa kanya mula sa isang mataas na lugar sa lungsod habang nagpa siya na hanapin siya muli kapag siya ay nagmukhang tao. Nang gabing iyon pumunta siya sa bahay ni Lorraine at nakita niya itong natutulog sa sofa. Nang gisingin niya ito ipinakita niya rito ang kanyang ghoul body dahilan para magtanong ito kung ano ang nangyari sa kanya. Matapos ipaliwanag ni Rent ang kanyang kwento kay Lorraine sinabi niya na sa kabila ng kanyang mga taon ng pag-aaral ng mga halimaw at salamangka wala siyang narinig na sino mang kinain ng dragon at naging undead. Tinanong niya kung nasa piitan pa rin ang dragon at sumagot siya na wala na ito. Sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit siya naniniwala sa kanyang katawa-tawa na kwento ay dahil sa kanyang kasalukuyang abnormal na estado at si Rent ay humanga na pinapanatili niya ang isang cool na ulo sa kabila ng katotohanan na siya ay mukhang isang barbecued na daga. Tinanong niya kung siya ba talaga si Rent ngayong ghoul na siya at pagkatapos mag-isip-isip ng kaunti sumagot siya na hindi niya alam. Sinabi niya na iyon mismo ang uri ng sagot na ibibigay ni Rent at nagpa siya na harapin ang isyong iyon sa ibang pagkakataon bago tanungin kung ano ang balak niyang gawin ngayon. Sumagot si Rent na gusto niyang ipagpatuloy ang pagiging adventurer para mahabol niya ang kanyang mga pangarap na maging mithril at hindi raw siya makakapunta sa guild kung saan siya nakatingin. Dahil dito sinabi ni Lorraine na tatanggap siya ng mga trabaho sa ngalan niya at binigyan siya ng pahintulot na manatili sa kanyang lugar dahil hindi niya magagamit ang inn. Nang tanungin niya kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon sinabi niya na wala siyang pakialam ngunit pagkatapos ay itinakda na kailangan niyang tulungan siya sa kanyang pananaliksik. Itinuro niya na walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataong mag-aral ng isang halimaw na maaaring gumamit ng existential na ebolusyon ng direkta at nang tanungin niya kung nilayon niya itong hiwain sinabi niyang kukuha lang siya ng laman paminsan-minsan. Maya-maya pa umuwi si Lorraine pagkatapos ng biyahe at iniabot kay Rent ang pera para sa nalikom niyang slime fluid. Nagulat siya sa kung magkano iyon kaya ipinaliwanag niya na ang kanyang mga materyales ay palaging mataas ang kalidad na gumagawa ng mahusay na mga beauty potion at nabawasan niya ang bayad sa guild sa pamamagitan ng direktang pagbabayad sa kanya. Pagkatapos kunin ang pera pumunta si Rent sa isang tindahan ng panday na tinatawag na three-pronged spear at pagdating doon iniabot niya ang kanyang espada sa receptionist na babae habang sinasabi sa kanya na kailangan niya ng bago. Ininspeksyon niya ang espada at napansin niyang napinsala ito ng husto kaya ipinaliwanag niya na ginamit niya ang espada na may mahika enerhiya ng espiritu at pagkadyos na naging dahilan para matigilan siya dahil siya ang pangalawang taong nakita niya na may tatlong pinagmumulan ng kapangyarihan. Pumayag siyang ilihim ito at nang mabayaran siya nito sinabi niya sa kanya na ang panday na pinangalan ng Clope ay aabutin ng ilang araw upang gawin ang trabaho at malamang na nais niyang makipag-usap sa kanya sa buong proseso. Sinabi ni Rent na hindi siya naabala sa bagay na iyon at sinabihan siyang makipag-ugnayan kay Lorraine kung sakaling gusto niyang makipag-usap sa kanya. Samantala si Lorraine ay malalim sa kanyang pag-aaral habang binabasa niya kung paano ang mga ghouls ay isang mas mababang undead na may malakas na pisikal na mga katangian na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay kahit na ang pagputol ng ulo. Nalaman din niya na mas gusto nila ang karne ng hayop partikular ang mga tao at kadalasang matatagpuan ang mga ito sa labyrinths. Ang kanyang libro ay nagsiwalat din na may mga kilalang kaso ng malalakas na halimaw na ginagawang mas mababang undead ang mga tao ngunit sa mga kasong iyon ang mga biktima ay hindi lamang nawala ang kanilang mga personalidad kundi pati na rin ang anumang uri ng damdamin ng tao. Dahil dito napagtanto niya na ang Rent ay isang espesyal na kaso ngunit nag-alinlangan siya kung siya ba talaga ang Rent na kilala niya kahit na ganoon din ang nararamdaman niya. Naalala niya ilang taon na ang nakalilipas nang italaga si Rent na makipag-partner sa kanya sa isang quest noong rookie pa lang siya at nang makarating sila sa kagubatan napansin niyang iba ang mga halaman doon sa iminumungkahi ng text. Nakita ni Lorraine ang mundo bilang isang boring na lugar noon ngunit siya pa rin ang naging pinakabatang tao na nakamit ang titulong mahusay na doktor na nagpapahintulot sa kanya na magparehistro bilang isang silver class adventurer.
Pumunta siya sa frontier nation ng Yarlan para kumuha ng ilang halamang gamot at nang matagpuan niya ang mga halamang hinahanap niya nagulat siya nang makitang alam na ni Rent kung paano anihin ang mga ito. Noon lang inatake sila ng isang duwende at pinagtanggol siya ni Rent habang nagre-rekomende ng magic spell na ginamit niya sa pag-ihaw ng duwende. Pagkatapos ng labanan inamin ni Rent na siya ay ipinadala upang i-escort siya dahil ang lahat ay nag-aalala tungkol sa kanya at ipinahayag din na nabasa niya ang lahat kabilang ang mga halaman upang maging isang adventurer. Nang marinig ito hiniling ni Lorraine sa kanya na ibahagi ang kanyang kaalaman sa kanya at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sa kasalukuyan napansin ni Lorraine na hindi pa siya sumasagot sa ilang mga liham at nagpa siyang tanungin si Rent kung saan niya ito inilagay. Kasabay nito nakipagkita si Rent kay Clope na nangakong gagawing espesyal ang kanyang espada at binigyan siya ng receptionist ng espada na magagamit lamang ng mahika at espiritong enerhiya para pansamantala habang ginagawa nila ang kanyang bagong espada. Sa kanyang pag-alis ipinahayag ni Clope sa kanyang katulong na si Rent ay nagdurusa ng isang malubhang sumpa at na hindi niya sasabihin sa kanila ang tungkol dito dahil natatakot siyang maapektuhan sila nito sa anumang paraan. Sa hapunan noong gabing iyon ibinunyag ni Lorraine kay Rent na iba siya sa ibang mga ghoul dahil sa kanyang existential evolvability at tinanong niya siya kung ano ang susunod niyang magiging. Sumagot siya na wala siyang ideya ngunit inaangkin na nilalayon niya ang kanyang susunod na ebolusyon dahil gusto niyang maging malapit sa pagiging tao muli hanggat maaari. Iminungkahi niya na bumalik siya sa piitan upang patayin ang ilang halimaw at nang mag-react siya ng may sigasig sinabi niya na hindi siya nagbago. Makalipas ang ilang sandali sa piitan ang isang mukhang malokong adventurer ay malapit ng maging slime food hanggang sa gumawa si Rent ng dramatic na save sa pamamagitan ng pagsira sa slime. Napansin ni Rent na nasugatan ang lalaki ngunit lumayo siya dahil alam niyang may mga adventurer na nagkukunwaring may problema at ninakawan ang sinumang dumating para tumulong sa kanila. Biglang hamarang ang lalaki sa kanyang dinadaanan at nakiusap na makipag-party sa kanya habang inilalantad ang desperadong sitwasyon na kinaroroonan niya tinanggihan ni Rent ang kanyang alok at umalis. Biglang nagbago ang isip ni Rent at nagpas siyang bitbitin ang kanyang backpack dahilan para magdiwang ang lalaki habang sinasamahan siya. Makalipas ang ilang minuto nakarating na silang dalawa sa kwarto kung saan siya nakaharap dati sa dragon at hinanap nila ang paligid hanggang sa makakita ang lalaki ng isang lihim na lagusan. Iminungkahi ng lalaki na iulat ang tunnel sa guild para maging milyonaryo sila at sinabi ni Rent na makukuha ng lalaki ang lahat ng pera mula dito kapag tapos na silang mag-explore. Dinala sila ng tunnel sa isa pang bakanteng silid kung saan ang walang utak na loko ay napadpad sa isang teleportation circle na naghatid sa kanya kaagad at alam ni Rent na ang mga bilog na ito ay kadalasang nagpapadala ng mga tao sa mga sahig na puno ng mga halimaw kaya ginamit niya ang teleportation circle para sundan siya. Pagdating niya sa sahig nakita niya ang lalaki na walang malay sa sahig at nakita niya ang isang higanteng kalansay na nagpahalata sa kanya na siya ay nasa isang boss room. Tinangka ng higanteng skeleton na tapakan si Rent ngunit umiwas siya at pinalakas ang kanyang katawan gamit ang mana bago hinampas ang binti ng skeleton ngunit sa kasamaang palad ay walang nagawa ang kanyang pag-atake sa skeleton. Sinubukan siya ng halimaw na suntukin sa lupa ngunit umiwas siya at nagulat siya na walang nagawa ang espiritual na enerhiya sa nilalang na ito. Dahil dito sinisingil niya ito muli sa pagkakataong ito ay gumagamit ng magic energy ngunit ang kanyang pag-atake ay hindi man lang nag-iwan ng marka sa balangkas. Sa muling pagtakbo ni Rent patungo sa halimaw na pagtanto niyang nakasara ang mga pinto ng piitan at bubuksan lamang pagkatapos matalo ang amo. Ang skeleton monster ay nagmarcha patungo sa kanya na naging sanhi ng kanyang pagkataranta ngunit naalala niya ang kanyang paglalakbay at nagpa siya na hindi siya susuko. Pinasadahan niya ng divine energy ang kanyang espada hindi inisip kung ano ang mangyayari sa kanyang espada sa proseso at nagpasa ng isang brutal na hampas na nawasak ang isa sa mga binti ng balangkas na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Habang sinubukang bumangon muli ng skeleton monster tumakbo siya sa ibabaw ng katawan ng halimaw at lumundag sa ere gamit ang isang fully charged na espada na ginamit niya sa pagwasak sa espada ng halimaw. Pagkatapos ng labanan ginamit niya ang kanyang divine energy para pagalingin ang dummy adventurer at nang tanungin ng lalaki kung siya ang pumatay sa higanteng balangkas kinumpirma ni Rent na siya nga at ipinakita sa kanya ang napakalaking magic stone na nakuha niya sa pagkatalo nito. Ibinunyag ni Rent ang kanyang sikreto sa lalaki at sinabing ibibigay niya sa kanya ang magic stone sa kondisyon na tutulungan niya itong pumunta sa mga tindahan at sa guild dahil hindi niya ito magagawa sa kanyang sarili. Pumayag naman ang lalaki at sinabing one-sided favor ito kaya nagpa siya si Rent na magdagdag ng isa pang kahilingan na makakain siya ng libre sa kanyang restaurant anumang oras na gusto niya.
Maluhaluhang sumang-ayon ang lalaki habang nanunumpa na hindi na niya hahayaang mabangkarote muli ang kanyang restaurant at pagkatapos ibigay sa kanya ang magic crystal pinauwi siya ni Rent. Nakita ni Rent ang isa pang teleportation circle sa lugar na gusto niyang tuklasin ngunit nagpasya siyang iwanan ito mamaya at umuwi na lang. Matapos umalis sa labyrinth dinala ng lalaki si Rent sa kanyang restaurant na pinangalanang Red Dragon Tavern at naisip ni Rent kung ang pagkain ay napakasama doon kaya hindi nito nabuhay ang lahat ng mga customer. Nang lumabas ang asawa ng lalaki na nagngangalang Isabel sinabi nito sa kanya kung paano iniligtas ni Rent ang kanyang buhay at ipinakita sa kanya ang magic stone bago sinabi sa kanya ang tungkol sa bago nilang pagkakaayos kay Rent. Sa wakas ay nagpakilala ang lalaki bilang Lores at pinanggukuan siya ni Rent na hindi sasabihin kahit kanino ang kanyang pagkakakilanlan bago magpakilala rin. Habang naglalakad pauwi si Rent biglang bumalot sa kanyang isipan ang isang alon ng kadiliman habang iniisip niya kung paano niya gugustuhin kung si Lores ay isang sinungaling na hamak. Lalong tumindi ang malatrans na estadong ito nang pumasok siya sa bahay ni Lorraine at sinubukan nitong simulan ang pakikipag-usap sa kanya ngunit bigla niya itong niyakap ng mahigpit. Nagsimula siyang magtaka kung lasing ito ngunit bigla itong tumubo ng ilang ngipin at kinagat siya sa balikat. Vampire style dahilan para tumalsik ang dugo niya sa buong lugar. Itinulak niya ito palayo sa kanya at kapansin-pansing tinanong si Rent kung naroon pa ba siya. Nagsilabasan ng mga mag-aaral ni Rent na nagpapasalamat sa kanya na naroon pa rin siya at gumamit siya ng napakalaking divine spell para makatulog siya. Makalipas ang ilang oras nagising si Rent at tinanong niya ito kung pakiramdam niya ay may kakaibang kumokontrol sa kanya. Tumango si Rent para ipakita na kontrolado niya ang sarili niya at humingi ng tawad sa mga ginawa niya kanina. Nang tanungin niya kung magkano ang naaalala niya sinabi niyang naalala niya ang pag-atake sa kanya at sinabi rin sa kanya kung paano mukhang masarap sa kanya sina Lores at Lorraine na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa sarili. Sinabi ni Lorraine na inaasahan niya ito dahil alam niyang mas gusto ng mga multo ang laman ng tao at sinabihan niya itong magpahinga dahil alam niyang tiyak na nakapinsala sa kanya ang pag-atake nito. Nang hilingin niyang makita ang kanyang sugat ipinakita niya sa kanya na ito ay may benda at ipinaliwanag na ibinente niya ang lahat ng kanyang mga magic potion sa magic pharmacy. Sinabi niya na gagawa siya ng bagong gayuma sa umaga ngunit nagpasya si Rent na pagalingin ito mismo gamit ang pagkadyos at nang pagalingin siya nito sinabi niyang kamangha-mangha ang pakiramdam dahil ito ang unang pagkakataon na gumaling siya gamit ang banal na enerhiya. Nang matapos niya itong pagalingin itinuro niya na mas mukhang tao ang katawan nito at ang isinumpa na maskara ay nagbago sa anyo na kamukha ng maskara ni Batman. Hindi ito ikinatuwa ni Rent dahil iniwan nito ang kanyang nakakakilabot na bibig na nakalantad at ang maskara ay biglang nag-transform muli sa isang anyo na nakatikip sa kanyang bibig dahilan upang maisip ni Lorraine na ang maskara ay tumutugon sa kanyang mga pagnanasa. Sinubukan ito ng Rent sa pamamagitan ng pagbabago nito pabalik sa dati nitong anyo at iminungkahi ni Lorraine na tanggalin nila ito ngunit lahat ng pagsisikap na gawin ito ay hindi nagbunga ng mga positibong resulta. Itinuro din ni Lorraine na mas malinaw ang kanyang boses at nahulaan ni Rent na ito ay dahil nag-evolve siya pagkatapos patayin ang higanteng kalansay. Gayunpaman sinabi ni Lorraine na ito ay dahil pinakain niya ang kanyang dugo at laman at ipinahayag na siya ay nag-evolve na ngayon mula sa isang ghoul tungo sa isang nilalang na tinatawag na ghast. Ipinaliwanag niya na sila ay mga tagapaglingkod ng mga bampira na mas mahina kaysa sa mga bampira at nagtanong kung maaari niyang sabihin sa kanya ang kanyang buong hypothesis. Nang sumang-ayon siya sinabi niya ang katotohanan na ang mga halimaw na sumasailalim sa existential na ebolusyon ay karaniwang nagbabago sa mga nilalang na mas malakas kaysa sa nauna at tinanong niya kung bakit sa tingin niya ay nagbago siya mula sa isang kalansay patungo sa isang ghoul. Hindi niya lubos na maisip ang isang sagot kaya't ibinunyag niya na ang kanyang halimaw ay nagbabago batay sa kanyang sariling pagnanais na maging mas tao. Tinanong niya kung bakit hindi na lang siya nag-transform sa isang vampire dahil mukhang mas tao ito at ipinaliwanag niya na ang sistema ay gumagana sa katulad na paraan sa ranking ng guild kung saan kailangan niyang umunlad ng unti-unti. Dahil dito ipinagpalagay ni Rent na magiging vampira siya kung magsisikap siya at babalik pa sa pagiging tao balang araw at sinabi ni Lorraine na kailangang may espesyal na kondisyon para mag-transform siya bilang vampira katulad ng kung paano siya naging ghoul kapag natutunaw ang dugo nito. Nangako siyang tutulungan siya sa abot ng kanyang makakaya at nagpasalamat siya sa kanya ngunit pagkatapos ay napunta siya sa mad scientist mode at sinabing magsisimula siya ng ilang nakatutuwang mga eksperimento sa kanya sa susunod na araw. Pagsapit ng umaga nagsanay ng espada si Rent sa labas ng bahay at pumunta para ibalik sa kanya ang espada ni Cloak.
Nagalit si Clope na nasira ang kanyang espada at ipinaliwanag ni Rent na ito ay dahil sinisingil niya ito ng pagkadyos habang nakikipaglaban sa isang higanteng kalansay sa isang lugar na hindi pa nagagalugad. Hiniling sa kanya ni Rent na kunin ang bagong espada sa lalong madaling panahon at sinabi ni Clope na papahiram siya ng isa pang espada dahil hindi pa handa ang kanyang pangunahing espada. Matapos makuha ang espada, umalis si Rent sa tindahan at bumalik sa bahay sa magulo na palengke. Makalipas ang ilang sandali, ginamit ni Lorraine ang alchemy upang gawing isang nakamamatay na lason sa taas ang ilang materyales na sinabi niyang sapat ang lakas upang patayin ang isang bagay na tinatawag na pulang kulay abo. Natakot si Rent at tinanong niya kung hindi siya nito mabubuhay. Pagkatapos uminom ng isang buong bote ng lason, si Rent ay mukhang namimilipit sa sakit kaya tinanong niya kung dapat niyang ibigay ang ng antidote na iyon. Gayunpaman sinabi ni Rent na okay siya dahil ang lason ay nakatikim lamang ng kakilakilabot at ito ang naging dahilan upang marating ni Lorraine ang conclusion na walang lason ang maaaring gumana sa kanya sa kabila ng katotohanan na ang mga halamang gamot at healing potion ay ginawa. Sinabi niya sa kanya na hindi niya naramdaman ang pangangailangan na matulog kahit bilang isang multo at nang tanungin niya ang tungkol sa kanyang gana, sinabi niya na ito ay maliit kahit na siya ay nakakaramdam ng pagnanais para sa laman at dugo ng tao. Inabot niya sa kanya ang isang gayuma na inakala niyang lason, ngunit nang buksan niya ito at may senggot, laking gulat niya nang mapagtantong dugo iyon. Sinabi ni Lorraine na ito ay kanyang dugo at ipinahayag na siya ay naglagay ng preservation magic sa vial. Ipinaliwanag niya na sa kabila ng katotohanan na nakaramdam siya ng pag-aatubili sa paglunok ng dugo ng tao, natutuwa siyang gawin ito ng regular upang pigilan siya sa pagkawala ng kontrol. Nang marinig ito, napalunok si Rent ng isang patak ng dugo at ibinunyag na masarap ang lasa nito bago ihayag na nawala na ang uhaw na dati niyang naramdaman. Tinanong niya kung kailangan lang niya ng isang patak at sumagot siya na sapat na iyon para sa kanya bago nangako sa kanya na magtatagal siya. Pagkatapos ipinahayag niya ang kanyang intensyon na magtungo sa guild upang magtrabaho bago pumasok muli sa labyrinth at pinaalalahanan siya ni Lorraine na kailangan niyang ipakita ang kanyang ID para makakuha ng trabaho at idinagdag din na ang makita siyang mukhang halimaw ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa bulwagan ng guild. Gayunpaman sinabi ni Rent na walang pakialam dahil siya ay isang bronze adventurer at sinabi ni Lorraine na mapapansin nila dahil sa kabila ng kanyang katayuan sa Cannon Fodder, talagang gusto siya ng lahat sa guild dahil dati siyang tumulong sa mga bagong adventurer at kumuha ng mga trabaho na hindi kukunin ng iba. Pagkatapos ay isiniwalat niya na may mga pag-uusap tungkol sa pagre-recruit sa kanya upang magtrabaho para sa guild at nang tanungin niya kung paano niya nalaman ang tungkol doon, sinabi niya na mayroon siyang ilang mga kaibigan sa loob ng guild na iyon. Sinabi ni Rent na wala siyang planong magretiro o magtrabaho sa guild at sinabi ni Lorraine na kailangan niyang siya ang kumuha ng trabaho para sa kanyang sarili kung gusto niyang mag-level up. Gayunpaman alam niya na ang guild na nakikipaglaban na si Rent ay mahimalang bumalik mula sa mga patay ay magiging problema, kaya iminungkahi niya na kumuha siya ng ibang pagkakakilanlan. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Rent sa guild hall na nakasuot ng kanyang Walmart jean woodrip at sinabi niya kay Sheila na gusto niyang magparehistro bilang isang adventurer. Ibinigay nito sa kanya ang registration form at habang pinupunan niya ito, naalala niya kung gaano siya kawalang alam noong una niyang pinunan ang form sa unang pagkakataon, ngunit alam niya rin na hindi nagbago ang kanyang layunin mula noon. Noong una ay iminungkahi ni Lorraine na lumipat siya ng pagkakakilanlan, ipinaalala ni Rent sa kanya na labag sa mga panuntunan ng guild ang pagrehistro gamit ang dalawang pangalan, ngunit sinabi niyang magiging okay ito dahil walang makakaalam at magsisimula siyang muli bilang isang libot na adventurer. Nang ibalik niya ang form kay Sheila, nagulat siya dahil pinunan niya ang pangalang Rent Vivier at sinabi nito sa kanya ang tungkol sa Rent na kilala niya na nawala ilang araw ang nakalipas. Nagulat si Rent na nag-aalala ito sa kanya at nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang harapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung ang Rent na sinasabi niya ay Rent Fiona na kanyang orihinal na pangalan. Nang tanungin niya kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan, sinabi niya na sinabi sa kanya ni Lorraine at isiniwalat din niya na pansamantala siyang mananatili sa kanya na nagpapatunay sa mga chismis na naririnig ni Sheila tungkol sa isang kakaibang lalaki na madalas makipagkita kay Lorraine. Pagkatapos tinapos niya ang kanyang mga papeles at iniabot sa kanya ang isang ID badge habang sinasabi sa kanya na isa na siyang Iron Class Adventurer. Nang dumating si Rent sa labyrinth, nakita niya ang dalawang adventurer na nakikipaglaban sa isang duwende at agad niyang napagtanto na ang lalaki ay isang eskrimador na nagngangalang Lies habang ang babaeng nagngangalang Laura ay isang manggagamot. Ipinagpalagay niyang mga baguhan sila, ngunit nang biglang may lumitaw na putik sa lugar, madaling itinapon ito ni Laura sa pamamagitan ng isang flame spell habang si Lies ay sumusugod sa duwende.
Nang makitang kayanan nila ang kanilang sarili, sumulong si Rent para hanapin ang hindi pa natutuklasang bahagi ng piitan na iniwan niya noon. Natapakan niya ang magic circle na nag-teleport sa kanya sa isang silid kung saan nakita niya ang mga buto ng isang taong dating nakatira sa piitan. Nang sinubukan niyang imbestigahan ito, narinig niya ang isang boses na nagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya doon. Nang lumingon siya sa likod, nakita niya ang isang babaeng armado ng espada at agad niyang nalaman na masamang balita ito. Sinabi niya na siya ay isang adventurer na naghahanap lamang ng isang bagay, ngunit isinalin niya ang kanyang mga salita sa paraang nagmumungkahi na naroon siya upang magnakaw. Sinabi niya na ayaw niyang maabala ang lugar na iyon at pagkatapos ay nagpaputok ng napakalaking magic spell na nagpasabog sa kanya sa pader habang pinupunit ang kanyang balabal sa proseso. Nang siya ay bumangon, napansin niya ang kanyang malagim na katawan at humingi ng paumanhin sa hindi pagkakaunawaan sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang balabal upang palitan ang sinira niya at sinabi sa kanya na huwag sabihin sa guild ang tungkol sa lugar na iyon o hayaan ang sinuman na pumasok ng hindi bababa sa kanila. Bilang souvenir, binigyan niya siya ng isang espesyal na mapa na tinatawag na Akasha Map na may kakayahang magtala ng mga espasyong nalakbay ng may-ari at ipinadala siya sa labas ng piitan gamit ang isang espesyal na space warping spell. Kinabukasan, sinabi niya kay Lorraine ang nangyari at nang ilapat niya ang kanyang mahika sa mapa. Nagpakita ito ng detalyadong layout ng labyrinth na nagpakita pa ng mga posisyon ni Lies at Laura sa loob ng piitan. Humahanga si Lorraine dito at nang hilingin niya sa kanya na subukang maglabas ng isa pang labyrinth, ginawa niyang ipakita sa mapa ang layout ng labyrinth ng New Moon, ngunit ipinaliwanag na hindi ito kumpleto dahil may mga lugar doon na dapat niyang tuklasin. Matapos suriin ang balabal na iniwan sa kanya ng misteryosong ginang, sinabi ni Lorraine na malakas ang magic resistance nito at sinabi ni Rent na kahit gold level lang ang magic power ng babae, dahilan para maghinala si Lorraine sa silid na pinasok niya. Kinabukasan, bumalik siya sa piitan at madaling ibinaba ang isang kalansay na nagtangkang umatake sa kanya, ngunit nang subukan niyang bumalik sa silid na iyon, napansin niya ang isang dead end sa kanyang dinadaanan, kaya napagtanto niya na ang misteryosong ginang ay hindi nais na bumalik siya sa sandaling iyon. Kinaumagahan, nilapitan ni Rent si Sheila tungkol sa isang trabahong interesado siya kung saan kasama ang pagpatay sa 3 orc at sa kabila ng mga babala nito, pinilit niyang kunin ang trabaho kaya ibinigay niya ito sa kanya. Maya-maya nagulat si Sheila nang sabihin ni Rent na natalo na niya ang 3 orc at iniharap niya ang ilang karne nito para ipakita sa kanya na natapos niya ang gawain. Humanga si Sheila sa katotohanan na ang karne ng orc ay halos napanatili at nabihisan ng maayos at sinabi niya na ang kliyente ay hanga sa kanyang mga pagsisikap. Matapos kumpirmahin na kumpleto na ang trabaho, sinabihan niya itong maghintay ng 1 minuto habang papasok siya sa loob para kumuha ng isang bagay at sinimulan siya ng mga NPC adventurer sa paligid ng masamang bibig na naging dahilan upang maramdaman niya na medyo namumukod tangi siya sa kabila ng pagiging isang Iron Class adventurer. Nang bumalik si Sheila, isiniwalat niya na kakausap lang niya ng kanyang manager at hiniling sa kanya na kumuha ng promotion exam na magpapalakas sa kanya. Sinabi niya na bihira para sa isang tao na kumuha ng pagsusulit, kaya kaagad pagkatapos magparehistro, ngunit nagpasya silang hayaan siyang gawin ito dahil sa kanyang potensyal at pumayag siyang kumuha ng pagsusulit. Nang sabihin niya kay Lauren ang tungkol dito noong gabing iyon, tinanong niya kung anong pangalan ang ginamit niya sa pagpaparehistro sa guild at nang sabihin niya sa kanya na bulunan siya ng kanyang kape. Tinanong niya kung bakit pinili niya ang pangalan ng kanyang pamilya at ipinaliwanag niya na nagpapanggap siya bilang kanyang kamag-anak dahil hindi magiging patas sa kanya kung ang lahat ay nagsimulang isipin na mayroon siyang kakaibang lalaki bilang kanyang kaibigan sa kwarto. Sinabi niya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang reputasyon dahil siya ay isang sirang akademiko lamang na pumunta doon dahil hindi siya makakarating sa kabisera, at sinabing wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanya. Sinabi ni Rent na ayaw niyang guluhin siya dahil marami na itong nagawa para sa kanya at nang simulan niyang ilista ang mga gawaing bahay ay tinulungan siya nito. Sinabi niya na marami pa siyang nagawa para sa kanya dahil tao pa rin ito, salamat sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Rent sa Guildhall para sa bronze exams at nagulat si Sheila na kumukuha siya ng pagsusulit na iyon sa halip na mag-aral bilang paghahanda sa susunod, kaya ipinaliwanag niya na hindi na siya makapaghintay ng ilang buwan para sa susunod na pagsusulit. Maya-maya lang ay pumasok ang isang random na tulala sa building habang humihikab at alam na agad ni Rent na mawawalan siya ng puntos dahil sa kanyang pagka-late. Inanunsyo ng examiner na sisimulan na nila ang pagsusulit gamit ang isang pagsusulit sa kaalaman at ipinaliwanag na susuriin sila batay sa kanilang kaalaman sa mga panuntunan ng guild at sa wastong paghawak ng mga monster drop.
Sinabi rin niya na tanging ang mga nakapasa sa pagsusulit na iyon ang papayagang kumuha ng praktikal na bahagi ng pagsusulit at alam ni Rent na ang mga praktikal na pagsusulit ay may iba't ibang anyo bawat taon na nangangahulugang hindi ito mangangalap ng mga halamang gamot tulad noong panahon ng kanyang pagsusulit. Sinundan ng mga adventurer ang examiner sa bulwagan ng pagsusulit at sa panahon ng nakasulat na pagsusulit nakita ni Rent na naroon si Laura kaya napagtanto niya na kumukuha ng oral exam si Rize. Sa lungsod na iyon bihira para sa mga tao na marunong bumasa at sumulat, ngunit alam ni Rent na magiging madali para sa kanya ang pagsusulit dahil natutunan na niya ang lahat ng iyon at higit pa sa mga unang paghahanda niya para maging isang adventurer pati na rin ang katotohanan na ito ang kanyang pangalawang pagkakataon na kumuha ng pagsusulit. Pagkatapos ng nakasulat na pagsusulit karamihan sa mga Dufyos ay nagrereklamo tungkol sa kung gaano ito kahirap ngunit binati ni Sheila ang Rent para sa pagkuha ng isang perpektong marka. Nang tanungin siya nito kung ano ang magiging praktikal na pagsusulit isiniwalat niya na ito ay upang bumuo ng isang partido kasama ang ilang iba pang mga pagsusulit at magsagawa ng trabaho para sa guild. Ipinaris niya siya kina Rize at Laura at pagkatapos nilang ipakilala ang kanilang mga sarili sa isa't isa ipinahayag ng examiner na magaganap ang praktikal na pagsusulit sa Labyrinth of New Moon. Sinabi niya na ang kanilang trabaho ay upang maabot ang puntong nakasulat sa isang mapa na ibibigay niya sa bawat partido at nang magtanong ang isa sa mga adventurer kung may mga limitasyon sinabi niya maaari nilang gawin ang lahat kung gusto nila. Inihayag din ng examiner na lahat sila ay pupunta sa parehong lugar at ang koponan na unang dumating doon ay makakatanggap ng isang espesyal na gantimpala. Pagdating nila sa labyrinth iminungkahi ni Rent na bumili sila ng mapa at ibinunyag na 15 taong gulang ang ibinigay na mapa sa kanila. Lumapit siya sa isang makulimlim na lalaki na naniningil sa kanila ng 2 pilak para sa isang kumpletong mapa na naging sanhi ng pagkawala ng isip ni Rize at Laura hanggang sa humiling si Rent ng mapa ng unang palapag lamang sa mas murang presyo. Matapos bilhin ng mapa inihambing nila ito sa ibinigay sa kanila para sa pagsusulit at napagtanto nila na ito ay mas malinaw na nagtanong kay Rize at Laura kung bakit binigyan sila ng guild ng masamang mapa. Bilang tugon sa kanilang tanong itinuro ni Rent na ang punto ng pagsusulit ay upang makita kung mayroon sila kung ano ang kinakailangan upang maging isang adventurer at sinabi sa kanila na ang guild ay maaaring nakakagulat kung minsan. Ginalugad nilang tatlo ang labyrinth at kalaunan ay nakarating sa isang lugar kung saan nakaharang ang ilang mga kalansay sa kanilang mga dinadaanan. Madali nilang nawasak ang mga kalansay at pagkatapos nakakita si Rent ng insenso sa sahig na aniya ay ginagamit upang mangakit ng mga halimaw sa lugar na iyon. Itinuro din niya na may mga taong naghihintay na tambangan sa unahan at nagsimulang magpanik ang rookie duo kaya nagpasya siyang manguna. Sa sandaling iyon ay hinarang ng isang kalbong adventurer ang dinadaanan ni Rent at pinigilan niya ito saglit bago sumulong para alagaan ang mga kasosyo ng lalaki. Hinawakan ni Rize ang kalbong adventurer habang madaling ibinaba ni Rent ang isang kasama niya na may hawak na pana. Nang sinubukan ng ikatlong mamamatay tao na paalisin sila gamit ang mahika pinalihis ni Rent ang kanyang flame attack bago siya binaril ng isang beses. Pagkatapos ng kaunting pakikibaka ibinaba ni Rize at Laura ang kalbo na mamamatay tao gamit ang isang combo move at pagkatapos itali ang mga hooligan isiniwalat ni Rize na sila rin ay mga examinee na nagsisikap na mabaigo sila na naging dahilan upang magbigay ng lektura sa kanila si Rent tungkol sa kung paanong hindi lamang ang mga halimaw ang banta sa labyrinths. Sinabi ni Rize na susundin niya ang mga utos ni Rent habang sila ay lumipat at pagkaalis nila isang misteryosong nakabalabal na lalaki ang nagpalaya sa mga hooligan at nakipagkamay sa kanila. Samantala nakipagkita si Sheila sa guildmaster na nagpahayag na naghihinala siya kay Rent at sinabihan itong sabihin sa kanya ang anumang matuklasan niya tungkol sa kanya. Pagbalik sa labyrinth dumating si Rent at ang kasama sa pintuan ng isang boss room at si Rent ay nasa gitna ng panunukso kay Rize dahil sa takot nang dumating ang iba pang adventurer. Sinubukan silang insultuhan ng mga bag ng basura ngunit inilagay ni Rent ang takot sa Diyos sa kanila bago sinabihan silang pumunta muna sa piitan. Masaya nilang tinanggap ang kanyang imbitasyon ngunit nauwi sa pagtakbo pabalik na ang kalahati ng kanilang squad ay nasugatan sa ilang sandali at sinabi ni Rent kay Rize na hindi sila mamamatay kahit na matalo sila sa laban ng boss. He went further to tell Rize na walang kahihiyan na sumuko sa laban na hindi niya kaya pero tumanggi si Rize na sumuko at sabay silang nagmarcha sa loob ng boss room. Sa loob ng boss room nakatagpo sila ng napakalaking slime monster na tinatawag na Grand Slime at nang ipahayag ng rookie duo ang kanilang determinasyon na talunin ang halimaw nagulat si Rent na hindi lang nila ito tinakbuhan dahil hindi kailangan ng pagsusulit na talagang harapin nila ang halimaw.
Nang sisingilin ito ni Rize, sinabihan siya ni Rent na puntiryahin ang core at tumakbo siya sa ilang mga pag-atake ng acid bago itinusok ang kanyang espada sa katawan nito. Sa kasamaang palad, ang pag-ataking iyon ay walang pinsala sa putik at mabilis itong inihagi sa lupa bago nagpaputok ng maraming acid attack sa kanya na nagawa niyang iwasan. Sinabi ni Rent kay Laura na tumuon sa pagpapalakas ng kanyang mahika at may kumpiyansa siya na kaya ng rookie duo na talunin ang Grand Slime. Bago sila pumasok sa piitan, ipinaalam niya sa kanila na ang mahika ang susi para talunin ang mga slime at tinanong si Laura kung mayroon siyang malalaking flame spell. Kinumpirma niya na ginawa niya ito, ngunit sinabi niya na kailangan niya ng oras upang i-activate ito, kaya sinabi niya sa kanya na haharange niya ang mga pag-atake ng slime habang siya ay nagcast. Gayunpaman, sinabi ni Rize na gusto niyang siya ang pumupuno sa tungkuling iyon, ngunit sa kasalukuyang panahon ipinaglalaban niya ang kanyang buhay habang sinusubukang iwasan ang mga malupit na pag-atake ng Grand Slime. Sinabi ni Laura kay Rent na tulungan siya, kaya pinasok niya ang lahat ng acid blast ng Grand Slime sa tabi ni Rize hanggang sa sinabi ni Laura na handa na ang kanyang spell. Tumalon sina Rent at Rize mula sa kapahamakan at nilipol ni Laura ang Grand Slime gamit ang isang napakalaking spell ng apoy. Sinabi ni Rent kay Rize na tapusin ito bago ito muling buuin, kaya sinira niya ang core ng slime gamit ang kanyang espada at ipinagdiwang nila ang katotohanan na natalo nila ang amo. Habang nag-iipon sila ng slime fluid, ipinaliwanag ni Rent na ang fluid ay kukuha sa kanila ng napakagandang halaga na hahatiin nila sa kanilang mga sarili at sinubukan ng ilang pipong examinees na mauna sa kanila, ngunit nauwi sa pagka-knockout ng sleeping gas trap. Sinabi ni Rent na ang pagpunta sa napiling lugar ay hindi nangangahulugang pagpasa at nang kumilos si Rize na nalilito sa kanyang mga salita, ipinaliwanag ni Laura na sila ay nakaset up sa pag-iisip na ang pagsusulit ay isang karera na hindi naman. Idinagdag ni Rent na ang trabaho ng isang adventurer ay tapusin ang misyon bago ang deadline at sinabi na ang dahilan kung bakit hindi sila naabisuhan ay dahil ito ay isang bagay na alam na ng isang tunay na adventurer. Pagkatapos dumating sila sa itinalagang lugar kung saan binati sila ng isang lalaki sa pagiging unang dumating at dahil sa kanilang bagong nakuhang trust issue para sa guild, hiniling sa kanya ng rookie duo na patunayan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang certified guild member na ginawa niya. Pagkatapos binigyan niya sila ng 3 bronze chips at sinabihan silang ipakita ang mga ito sa front desk ng guild para maging bronze class adventurers. Matapos kolektahin ang kanyang chip, tinanong ni Rize ang tungkol sa mga bonus na ipinangako sa kanila, kaya inabot ng lalaki sa kanila ang ilang espesyal na potion na aniya ay karapat-dapat sa unang 3 koponan. Pagkatapos kolektahin ang mga potion, sinabi sa kanila ni Rent na kailangan niyang gumawa ng kaunting side trip bago sila umuwi at dinala niya sila sa isang bahagi ng piitan na tila kagubatan. Habang namamangha sila sa tanawin, sinabi ni Rent na ito na ang mundong magiging bahagi nila at nang hilingin ni Rize na tingnan ang paligid, agad niyang tinanggihan ang kanilang alok. Maya-maya bumalik sila sa guild hall at ibinigay ang bronze chips kay Sheila. Nang tanungin ni Rize kung opisyal na silang bronze class adventurers, isang lalaki ang nagpakita at nag-abot kay Sheila ng report bago ipaliwanag na pinapanood niya sila sa buong pagsusulit dahil sinubukan din ng pagsusulit kung anong uri ng tao ang mga pagsusulit. Matapos ipahinga ang kanyang ulat, sinabi ni Sheila sa gang na sila ay opisyal na bronze class adventurers at habang nagdiwang ang rookie duo, si Rent ay natigilan sa katotohanan na siya ay isang bronze class muli. Pagkatapos nagpasalamat sina Rize at Laura kay Rent sa lahat ng tulong niya at pagkaalis nila, sinabi ni Sheila kay Rent na may itatanong siya sa kanya. Nang marinig ito, agad niyang napagtanto na nalaman na nila ang kanyang sikreto at pinili niyang umalis ng tuluyan sa guild. Bago siya, pinigilan ni Sheila at tinanong kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Nagpunta sila sa isang bahay kung saan ibinunyag niya na nahaharap siya sa isang mabigat na problema na ayaw niyang may makasali kahit na ang guild. Inihayag ni Sheila na hindi niya sinabi sa guild ang tungkol sa kanya at nang tanungin niya kung bakit, sinabi niyang gusto niyang malaman ang katotohanan iyon para sa kanyang sarili. Sinabi rin niya sa lalaking nanunood sa kanya noong exam dahil kapatid niya ito at mapagkakatiwalaan niya itong maglihim. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang isang magic contract na nagsasaad na kung ibabahagi niya ang kanyang sekreto, siya ay magdaranas ng malubhang parusa na sinusuportahan ng magic, at kung hindi niya gagawin ang kanyang pagtatapos sa bargain, mapipilitin siyang umalis sa guild at maglakbay sa isang lupain kung saan ginagawa ang pang-aalipan. Nang tanungin niya kung bakit ganoon kalayo ang kanyang pupuntahan, sinabi niyang gusto niya itong tulungan dahil siya ang tumulong sa kanyang paglaki at pagkatapos ay pumayag ito sa kanyang mga kondisyon. Matapos pirmahan ang kontrata, ipinakita sa kanya ni Rent ang kanyang mukha na naging dahilan upang mag-react siya na parang isang taong nakakita lang ng nakakatakot gaya ng sausage ni Didi. Inihayag niya sa kanya na siya ay isang undead at sinabi sa kanya na wala siyang intensyon na saktan ang sinuman.
Nang sinubukan niyang umalis, pinigilan siya nito at sinabing naniniwala siyang mabuti siyang tao na hindi mananakit ng sinuman bago nangako na tutulungan siya. Nang gabing iyon sinamahan niya ito sa lugar ni Lorraine at nang sabihin ni Sheila kay Lorraine ang lahat ng sinabi sa kanya ni Rent, sinubukan niyang gawin ang sarili niyang lupa sa pamamagitan ng pabirong pagbabante na pakuluan siya sa isang palayok ng ihi. Mas seryoso ang tono ni Lorraine nang ihayag niya kung anong klaseng halimaw si Rent at nang sabihin ni Sheila na alam na niya iminungkahi ni Lorraine na sabay silang maghapunan. Habang sabay silang kumakain, ang mga babae ay umawit ng mga papuri kay Rent para sa kanyang kasanayan sa pagluluto sa antas ng Gordon Ramsay at inihayag ni Sheila na hinala ng guild na si Rent ang salarin sa likod ng isang serye ng mga nawawalang rookie adventurer sa bayan na pinaniniwalaan nilang mga kidnapang. Ibinunyag din niya na ang mga tao sa bayan ay nagkakalat ng lahat ng uri ng mga tsismis tungkol sa kanya at nagpasya si Rent na ihinto ang pagpunta sa labyrinth sa susunod na 2 araw upang medyo patahimikin ang ingay. Kinabukasan tumingin sina Rice at Laura sa quest board para sa isang trabaho habang nakikipag-usap si Sheila sa guildmaster at ipinaalam niya sa kanya na ang Rent ay isang kamangha-manghang adventurer. Makalipas ang ilang araw, umalis si Rent ng bahay para tumungo sa labyrinth at nag-alala si Lorraine na kagigising pa lang dahil gusto niyang huwag itong makipagsapalaran hanggang sa huminahon ang mga kidnapang. Nakilala niya si Clope na nagbigay sa kanya ng kanyang bagong espada at ipinahayag na may kakayahan itong humawak ng mahika-espiritual na enerhiya at kabanalan tulad ng hiniling niya. Nang hilingin sa kanya ni Clope na subukan ito, sinisingil muna niya ang espada ng magic energy at ginamit ito upang sirain ang isang kahoy na target. Nang makita ito, itinuro ni Clope na ang kanyang mana ay naging mas malakas kaysa dati at ang Rent ay nagpatuloy sa pagbaluktot ng higit pa sa pamamagitan ng pagsira sa pangalawang kahoy na target gamit ang espada na may espiritual na enerhiya. Para sa panghuling target, sinisingil ni Rent ang espada ng pagkadyos at hiniwa ito ng malinis sa kalahati at habang si Rent ay nakabasag sa kaluwalhatian ng kanyang bagong espada, itinuro ni Clope na ang kahoy na target na katatapos lang niyang laslas ng kabanalan ay nagsimulang sumibol ng ilang dahon. Napagtanto nila na ito ay epekto ng banal na enerhiya at tinanong ni Clope si Rent kung paano niya nagagamit ang pagkadyos na karaniwang ipinagkakalob ng mga Diyos ng kanilang lupain. Sinabi ni Rent na minsan niyang inayos ang isang dambana na inabandona kahit na hindi niya alam kung ano ang isang Diyos. Sinabi ni Clope na gusto niyang panatilihin ang mga woodchopping na may pagkadyos sa kanila at pumayag si Rent bago humiling na magsanay pa sa lugar na iyon. Tinanong ni Clope kung ano pa ang gusto niyang gawin dahil nabaluktot na niya ang lahat ng 3 pinagmumulan ng kuryente sa mga log at sumagot si Rent na gusto niyang subukan ang 3 sa kanila ng sabay-sabay. Para sa susunod na laban sa pagsasanay na ito, nag-set up si Clope ng napakalaking log at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang teknik na tinatawag na mana spirit fusion na nagpapahintulot sa mga tao na palakasin ng husto ang kanilang mga magic at spirit skill sa pamamagitan ng paggamit ng 2 ng sabay. Gayunpaman, sinabi niya na kailangan mong maging master upang subukan ito dahil ang pagkabigo ay magreresulta sa katawan ng gumagamit na magiging kabom. Nang tanungin ni Clope si Rent kung gusto pa niyang ituloy ang pagtatangka, sumagot siya na ginawa niya dahil alam niyang hindi sapat ang pagsabog para sirain ang kanyang kasalukuyang halimaw na katawan. Pagkatapos ay ibinigay ni Clope sa kanya ang espada na hindi kayang hawakan ang pagkadyos at sinabi sa kanya na gamitin ito bilang kapalit ng kanyang bagong espada dahil mas mura ang papalitan kung ito ay nasira na naging perpekto para sa pagsubok. Pinalakas ni Rent ang kanyang katawan ng espiritu at mahika at ang aura ay halos napakalaki para sa kanya upang pamahalaan, ngunit ginamit niya ito upang ganap na mapasingaw ang kahoy na troso. Si Clope na natulala sa kanyang nasaksihan ay nagtanong kung talagang gusto niyang magdagdag ng kabanalan sa kanyang susunod na pag-atake at sumagot si Rent na gagawin niya ito. Nilabanan ni Rent ang pisikal na backlash sa kanyang katawan habang sinisingil niya ang kanyang espada sa lahat ng 3 pinagmumulan ng kuryente at nang magsimulang mabasag ang espada, ginamit ito ni Rent para laslasan ang kahoy na target. Na nagiging sanhi ng pagbabago nito sa isang perpektong hugis na ball ang kahoy. Pagkatapos humingi siya ng paumanhin kay Clope sa pagsira sa kanyang espada na ngayon ay isang pulbos at ipinaliwanag ni Clope na hindi niya magagamit ang pagkadyos gamit ang isang normal na sandata dahil maaari niyang maputol ang mga gapos na magkahawak sa sandata. Sinabi niya na ang bagong espada ay ginawa upang mahawakan ang pagkadyos, ngunit hindi nito kakayanin ang pag-ataking iyon na katatapos lang niya, ibig sabihin maaari lamang siyang pahintulutan na gawin ang mana spirit fusion sa karamihan. Pagkatapos naglakad si Rent sa bayan at nakita niya ang isang adventurer na nagdulot ng kaguluhan sa kalye habang tinatanggihan niya ang alok na trabaho ng isang sibilyan. Saktong dumating ang upa para pigilan ang adventurer na makipag-physical sa bata at inabutan siya ng barya para umatras siya habang nakikinig sa alok ng bata.
Nang tanungin ni Rent ang bata kung ano ang kanyang alok, nakiusap ang bata sa kanya na talunin ang isang bagay na tinatawag na Lord of the Lake. Kalaunan ay ipinakilala ng batang lalaki ang kanyang sarili kina Rent at Lorraine bilang Rontos mula sa isang nayon na pinangalanang Totso, at sinabi sa kanila ang tungkol sa isang alamat sa kanyang nayon kung saan minsan ay inalok nila ang isang magandang babae na puno ng manayo ang Panginoon ng Lawa kapalit ng pagliligtas sa nayon. Aniya nagdaraos pa rin sila ng pagdiriwang sa nayon minsan sa isang taon bilang paggunita sa araw na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito ang Panginoon ng Lawa ay talagang nagpakita at kinain ang batang babae na gumaganap ng papel ng sakripisyo. Pagkatapos ang Panginoon ng Lawa ay humingi ng higit pang mga sakripisyo na naging sanhi ng pagkamatay ng ilang iba pang mga batang babae sa nayon, at nakiusap si Ronto sa kanila na tulungan siya dahil ang susunod na batang babae na isasakripisyo ay ang kanyang maliit na kapatid na babae. Pumunta si Rent sa lugar ng misyon kasama si Ronto sa isang karwahe, at alam niya na ang misyon ay iligtas ang kanyang kapatid na babae at hindi patayin ang halimaw, ngunit naramdaman niyang may kakaiba sa buong bagay. Pagdating nila sa Totso, ipinaliwanag ni Rontos na ang nayon ay naging hindi gaanong masigla mula nang lumitaw ang Panginoon ng Lawa, at ipinakita niya sa kanya ang isang markang X sa kanyang pintuan na nagpapahiwatig na ang kanilang bahay ay kailangang ialay ang kanilang anak na babae sa Panginoon ng Lawa. Inihayag din niya na ang taong naglagay ng marka sa pinto ay isang Kelpie na naglingkod sa Lord of the Lake, at itinuro ni Rent na ang isang Kelpie ay isang makapangyarihang halimaw. Noon lang lumabas ng bahay ang kapatid ni Rontos na si Amarais at hinampas ang kanyang kapatid dahil sa pagdadala ng kakaibang Ains wannabe sa kanilang tahanan bago nakiusap kay Rent na umalis para matupad niya ang kanyang mga obligasyon sa nayon. Gayunpaman sinabi ni Rent na si Rontos lamang ang maaaring magpawalang bisa sa alok dahil siya ang nag-hire sa kanya, kaya inimbitahan siya nito sa kanilang tahanan habang ipinapahayag ang kanyang pagnanais na maging sakripisyo. Kinaumagahan nakipagkita si Rent sa isang mangangalakal sa nayon na nagpaalam sa kanya na ang Panginoon ng Lawa ay nagalit bago siya pinayuhan na bumalik sa bayan. Nang sumapit ang gabi, ang mga tao sa nayon ay lumuluhang tumulong kay Emery na maghanda para sa sakripisyo, at sinabi nila sa kanya ang tungkol sa pagsisikap ng kanyang kapatid sa pagsisikap na pigilan ang pagdiriwang na nagpaiyak sa kanya. Nang maglaon ng gabing iyon, nakipagkita si Rent kay Amaray sa kanyang silid at ipinangako sa kanya na haharapin niya ang Lord of the Lake bago sabihin sa kanya na huwag malungkot ang kanyang kapatid. Sa panahon ng pagdiriwang, ang ilang mga lalaki na may kakaibang pananamit ay nagsabi ng ilang mga incantation habang si Amarais ay sumakay sa isang bangka kung saan nakasakay ang Rent. Sinagwan ni Rent ang bangka habang si Rontos naman ay nagsagwa ng isa pa sa likuran niya, at nakarating sila sa isang lugar kung saan nagpakita ang Panginoon ng Lawa. Nang isali ito ni Rent sa pakikipaglaban na pagtanto niyang peking projection lamang iyon ng pangit na mga ngalakal na nakita niya kanina, at hindi siya nag-aksaya ng panahon sa pagsira sa mga ngalakal at sa kanyang mga kampon. Pagkatapos dinala nila ang mga salarin sa nayon na nakagapos at ibinunyag kung ano ang kanilang ginawa dahilan upang magtanong ang mga taga-nayon tungkol sa iba pang mga sakripisyo. Ibinunyag ng mga ngalakal na sila ay buhay pa at iniingatan sa isang partikular na gusali na kanyang itinuro sa kanila. Kinabukasan nagpaalam si Rent kay Rontos, at nang aalis na siya, pinaalis siya ni Amaray sabay halik sa baba. Nang makauwi si Rent, ikinwento niya kay Lorraine ang lahat ng naranasan niya sa nayon at tinukso siya nito dahil sa paninira ng isa pang babaeng iniligtas niya. Makalipas ang ilang araw, nakatitig si Rent sa quest board at napansin niya ang isang trabaho na may lamang isang pirasong tanso bilang bayad. Nang lapitan siya ni Sheila, sinabi nito sa kanya na balak niyang tuparin ang kanyang pangako na pansamantalang lumayo sa labyrinth, at sinabi niyang makakatulong siya kung naghahanap siya ng mabilis na trabaho. Nang banggitin niya ang bronze piece job, sinabi niya na ito ay isang medyo mahirap na trabaho na naisip ng maraming tao, at kasangkot dito ang pagtitipon ng bulaklak ng dugo ng dragon na namumulaklak lamang sa tabi ng mga makamandag na latian. Ikinwento niya sa kanya ang kwentong nakapalibot sa bulaklak na kinasasangkutan ng isang dragon na umibig sa isang tao, at ang kanyang dugo ay naging isang matingkad na pulang bulaklak na tinatawag na bulaklak ng dugo ng dragon. Sinabi ni Sheila na ang mga batang babae na nagtala ng bulaklak na iyon ay mamahalin magpakailanman, at ipinahayag na ang bulaklak ay kailangan ng mga bata ng isang ampunan para sa mga layuning panggamot nito dahil kailangan nilang iligtas ang isang taong mahal nila. Matapos marinig ito, agad na kinuha ni Rent ang trabaho. Pagdating niya sa ampunan, sinubukan niyang kumatok sa pinto, ngunit nabasag ang kumakatok sa pinto dahil sa lakas ng kanyang bakulaw. Kaya inayos niya ito gamit ang slime fluid at kumatok sa normal na paraan. Sinagot ang pinto ng isang kaakit-akit na babae na nagsabi sa kanya na kailangan niyang bumalik mamaya dahil wala ang punong guro na nagngangalang Lilian.
Nang sabihin niya sa kanya na siya ay isang adventurer na kumuha ng kanilang trabaho sa guild, sinabi niya na inisip niya na siya ang maniningil ng utang at inimbitahan siya sa bahay. Sinundan niya siya sa loob at nang ipahayag niya sa mga ulila na siya ay isang adventurer, lahat sila ay dinagsa siya at nagsimulang magtanong sa kanya ng maraming tanong tungkol sa kanyang sarili. Ipinaalala ng ginang sa kanila ang babala na ibinigay niya noon sa kanila tungkol sa pagiging mga hamak na adventurer at humingi siya ng tawad kay Rent nang mapagtanto niyang low-key shade lang siya. Sinabi ni Rent na okay lang at binigyan niya ng babala ang mga ulila sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na lumayo sa mga kakaibang tao. Pagkaalis nila, nagsimulang sabihin sa kanya ng ginang kung gaano kabait ang headmistress na si Lillian at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang bronze class adventurer na ikinagulat niya dahil akala niya ay makakakuha sila ng isang iron class adventurer. Nang tanungin niya kung siya ang nag-request ng trabaho, kinumpirma niya na siya nga at nagpakilalang Elise. Ipinahayag ni Rent ang katotohanan na ang mga bulaklak ng Dragon Blood ay napakabihirang at tinanong siya kung bakit niya ito kailangan. Sinabi niya sa kanya na itago ang kanilang sikreto at dinala siya sa isang silid kung saan nagpapahinga ang headmistress na si Lillian sa kama. Nagpakilala si Lillian bilang priestess ng Eastern Sky Church at nagpasalamat sa pagtulong nito sa orphanage sa kabila ng kakaunting halagang binabayaran sa kanya. Sinabi niya sa kanya na sa kabila ng maliit na sukat ng basement, lumitaw ang mga halimaw roon at hindi niya kayang pakitunguhan ang mga ulila. Bago pa siya makapagsalita, umubo na siya, kaya sinabihan siya ni Elise na magpahinga habang pinupunan niya ang Rent sa lahat ng kailangan niyang malaman. Pagkalabas ng silid, sinabi ni Elise sa Rent na si Lillian ay may sakit na tinatawag na malakyumula na nagdulot ng masamang enerhiya na maipon sa katawan ng mga malalakas na gumagamit ng pagkadyo sa tuwing sinubukan nilang gamitin ito. Ibinunyag niya na ang tanging paraan upang pagalingin ito ay sa pamamagitan ng dugo ng isang banal na dalaga o espesyal na gamot na siyang kailangan nila ng bulaklak ng Dragon Blood upang magawa. Tinanong ni Rent kung alam ba ni Lillian kung ano ang kanyang sakit at sinabi ni Elise na pinakamabuting huwag na lang dahil kung alam niya susuko siya sa sakit at papalitan ng isa pang priestess ang orphanage. Nang marinig ito, sinabi ni Rent na tutulungan niya itong makuha ang Dragon Blood Flower at natigilan si Elise dahil akala niya ay wala nang tatanggap sa trabaho. Nang tanungin niya kung kaya ba niya ito, nangako siya na kukunin niya ang bulaklak para sa kanya dahilan para magpasalamat ito sa kanya. Gayunpaman, sinabi niyang kailangan muna nilang linisin ang basement ng orphanage at pagdating nila doon binigyan niya ito ng kaunting espada para protektahan ang sarili. Noon lang sinubukang salakayin ng inaalihan na daga si Rent at una niya itong itinaboy, ngunit muli itong sumugod sa kanya at nagawa niyang kagatin sa kamay bago niya ito pinagpag. Biglang nag-iba ang kulay ng katawan ng daga at napagtanto ni Rent na maaari na niyang utusan ang daga tulad ng kanyang personal na pakhaman. Nang gabing iyon, ipinakilala ni Rent ang kanyang bagong maliit na kaibigan kay Lorraine at ipinaliwanag niya na ang mga vampira ay may kapangyarihang gumawa at kontrolin ang mga pamilyar na isang bagay na hindi niya alam na magagawa rin niya. Nang tanungin niya kung maaari niyang itago siya, pumayag si Lorraine, ngunit napunta sa mad scientist mode habang sinabi niyang mag-e-eksperimento siya sa kanya gamit ang mga sample ng kanyang katawan. Nang subukan niyang hiwain ang daga, kinagat nito ang kanyang kamay at nagpasya siyang pangalanan itong Edel na kumakatawan sa Noble One sa sinaunang wika. Inihayag ni Rent na hindi niya maintindihan ang wika ng daga, ngunit masasabi niya kung ano ang iniisip nito. Sa hapunan, sinabi ni Lorraine kay Rent ang tungkol sa Terraced Swamp na siyang nag-iisang latian sa lugar kung saan niya matatagpuan ang Dragon Blood Flower at nang sabihin niyang pupunta siyang mag-isa, binalaan siya nito na mayroong kakaibang uri ng wyvern doon na tinatawag na Terraced. Gayunpaman, sinabi ni Rent na hindi niya intensyon na labanan ito at sa halip ay nilayon niya itong ilayo gamit ang holy water, ngunit binalaan siya nito na hindi ito palaging gumagana. Nang matikman niya ang pagkain, natigilan siya sa sarap nito at ibinunyag ni Lorraine na ang lihim niyang sangkap ay isang patak ng kanyang dugo. Kinabukasan, dumating si Rent sa Terraced Swamp at nagpatrolya siya sa lugar hanggang sa inatake siya ng ilang archer goblins. Matapos ilihis ang kanilang mga putok ng araw, nagpatuloy siya sa pagpalakpak sa lahat ng mga duwende at pagkatapos lumakad siya palayo hanggang sa tumapak siya sa isang tulay na gumuho na naging dahilan upang mahulog siya sa ilog. Noon lang isang napakalaking isda ang sumalakay sa kanya mula sa ilog at si Edel ay nagmeryenda habang pinapanood siyang may matinding pakikipaglaban sa mabangis na halimaw na ito. Matapos talunin ang halimaw ng isda, binuhat niya si Edel at inisip kung ang lahat ng pamilyar na vampira ay walang silbi. Samantala, nakipagkita si Sheila kay Lorraine at tinanong siya kung bakit ang pagiging isang mithril class adventurer ay napakahalaga para sa Rent, ngunit sinabi ni Lorraine na wala siyang ideya at sinabi pa na ayaw niyang balikan ang kanyang nakaraan.
Nang ipahayag ni Sheila ang kanyang mga alalahanin tungkol sa Rent na potensyal na labanan ang isang mapanganib na terrorist, sinabi ni Lorraine na magiging okay ito dahil tiyak na gagawa ng paraan ang Rent para matalo ito. Bumalik sa masamang latian, hinabol ng terrorist si Rent hanggang sa makarating siya sa isang dead end na pinilit siyang harapin ito. Sinubukan niyang ibagsak ito gamit ang ilang brutal na pag-atake ngunit hindi makapasok ang kanyang espada sa matigas nitong balat. Biglang tumakbo si Edel patungo sa dragon at lumipad sa bibig ng terrorist gamit ang kaunting pagkadyos ni Rent. Matapos magdulot ng kaunting kaguluhan sa katawan ng halimaw, lumipad pabalik si Edel at nagpasalamat sa kanya si Rent para sa pahiwatig bago sinisingil ang kanyang espada ng kabanalan at pinugutan ng ulo ang halimaw. Pagkatapos tinipon niya ang mga labi ng halimaw at nagpunta sa mas malalim na kagubatan sa isang lugar kung saan natagpuan niya ang isang buong hardin ng mga bulaklak ng dragon blood. Bago pa niya makuha ang mga bulaklak ay nilapitan siya ng isang misteryosong lalaking elven. Nang sabihin ng lalaki na nag-iisa siya doon, sinabi ni Rent na ang Terraced Swamp ay hindi isang lugar kung saan ang mga normal na tao ay maaaring gumala ng mag-isa, at dahil dito ipinakita ng lalaki na mayroon siyang magic item na nagpapawalang bisa sa lason pati na rin ang banal na tubig upang itaboy sa terrace palayo. Inihayag ng lalaki na hinahabol niya ang mga bulaklak ng dragon blood at tinanong kung maaari niyang makuha ang ilan sa mga ito. Pumayag naman si Rent, at habang nilalampasan siya ng lalaki na pagtanto ni Rent na siya pala ang hindi normal sa pagitan nila. Pareho silang nagtipon ng kanilang makatarungang bahagi ng mga bulaklak ng dragon blood at ibinunyag ng lalaki kay Rent na gusto ng kanyang may bahay ang mga bulaklak mismo, at idinagdag na ang mga bulaklak ay hindi magtatagal pagkatapos na mabawi. Hindi tulad ng nabunot na gamot na maaaring gawin mula sa kanila na maaaring tumagal ng mahabang panahon. Nang tanungin ni Rent kung may malubhang karamdaman ang kanyang may bahay, kinumpirma niya na ito at ipinahayag ang kanyang pagnanais na manatili sa tabi nito. Sinabi pa niya na naghahanap siya ng isang taong magdadala sa kanila ng mga bulaklak ng dragon blood ng regular, at tinanong si Rent kung siya ay isang adventurer. Ipinakilala ni Rent ang kanyang sarili bilang isang bronze class adventurer at sinabi ng lalaki na handa siyang makipagtulungan sa kanya kung makikita niya ang sweldo at mga kondisyon sa pagtatrabaho sa kanyang gusto. Nang pumayag si Rent, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Isaac at nangakong ipapakilala siya sa kanyang jowa pagkatapos ng kanilang pagsasaayos. Pagkaalis ng latian, pumunta si Rent sa Guildhall at iniharap ang mga labi ng terrace kay Sheila na nawala ng gana nang malaman niyang natalo niya ang isa. Pagkatapos dinala niya siya upang makita ang isang Verdugo na nagngangalang Dario, at lahat sila ay nakahanda sa mga maskara ng lason bago inalis ni Rent ang katawan ng terrace mula sa bag na dinadala niya. Pagkatapos suriin ang katawan, humanga si Dario sa katotohanang halos walang pinsalang nagawa sa shell nito, at isiniwalat niya na ang pinakamahusay na paraan upang talunin ang isang terrace ay ang kalimitang pag-atake nito sa labas ng shell na kadalasang nalalason nito. Tinanong ni Dario kung nakuha ba niya ito sa isang hit, at nang makumpirma niya na ginawa niya ito, sinabi ni Dario na malaki ang halaga nito. Pagkaalis nila sa lugar ng butcher, pinasalamatan ni Rent si Sheila sa pagtulong sa kanya at masaya niyang itinuro na mas lumakas siya dahil nagawa niyang talunin ang isang terrace ng mag-isa. Sinabi niya na siya ay nasa antas na ng isang silver class adventurer, at pagkatapos si Rent ay nakatayo sa tabi ng isang tulay at napagtanto na siya ay isang kalunos-lunos na pandaraya na lumakas dahil sa kanyang halimaw na kapangyarihan. Alam niyang gusto niyang maging tao muli, ngunit natatakot siya na ang paggawa nito ay maaaring gawin siyang kanya na kumpe dati, at iniisip niya kung maaari pa ba siyang maging isang adventurer ng klase ng Mithril bilang isang tao. Pagbalik niya sa ampunan, muli niyang nabali ang hawakan ng kumatok sa pinto, at habang inaayos niya ito, nilapitan siya ni Elias na ipinaalam niya na natapos na niya ang misyon. Nang ibigay sa kanila ni Rent ang bulaklak ng dugo ng dragon, si Elias at ang isang pares ng mga adventurer na kasama niya ay humanga sa kung gaano ito inihanda, at ipinakilala ng dalawang adventurer ang kanilang mga sarili bilang si Umberto ang manggagamot at si Norman ang albularyo. Sinabi ni Norman na may kumpiyansa siyang makakagawa ng gamot para gamutin ang sakit na malakyumula, at nang tanungin niya kung maaari niyang gamitin ang mga natira sa mga bulaklak sa paggawa ng iba pang uri ng gamot, agad na pumayag si Elias. Tinanong sila ni Rent kung gusto nila ng mas maraming bulaklak ng dugo ng dragon, at nang sabihin nila na gusto nila, ibinigay niya sa kanila ang buong bag nito na kanyang nakalap, at sinabi sa kanila na gamitin ito ng mabuti sa halip na bayaran siya para dito. Pagkatapos iniabot ni Elias kay Rent ang isang dokumento na nagsasaad na opisyal na niyang natapos ang trabaho, at nagpahayag ng pasasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanya ng stress ng pagiging isang adventurer para lang mailigtas si Lillian. Nang tanungin niya kung gusto pa nitong maging adventurer, sinabi ni Elias na gusto niya maging adventurer tulad ni Rent na tumutulong sa mga taong nangangailangan.
Nang tumalon si Edel pabalik sa kanyang balikat ipinaalam ni Rent kay Elias na paprotektahan siya ng mga dating kasamahan ni Edel na nakatira sa silong ng ampunan at labis siyang humanga na nais niyang mapaamo ang mga halimaw tulad ng ginawa ni Rent noong siya ay naging isang adventurer. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang magsimula ng maaga kung gusto niyang maging isang adventurer at inalok na sanayin siya kapag may oras siya. Magiging problema daw ito dahil wala siyang pera pambili ng espada o magsanay sa mahika pero okay lang daw si Rent dahil may kaibigan siyang walang ginagawa sa kanyang libreng oras. Gayunpaman tumanggi si Elias dahil ayaw niyang umasa sa kanya sa lahat ng oras at dahil dito nag-alok si Rent na ibigay sa kanya ang pera upang simulan ang kanyang pagsasanay upang mabayaran niya ito kapag nagsimula siyang kumita ng pera mula sa kanyang pakikipagsapalaran. Sinabi ni Elias na magbabayad siya ng may interes at opisyal nilang tinatakan ang deal sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Nang gabing iyon sinabi ni Rent kay Lorraine ang lahat ng napag-usapan nila ni Elias at sinabi niya ang katotohanan na tinawag siya nitong tamad na palaboy bago siya binalaan na mag-ingat sa kanyang mga salita sa mga babae. Sinubukan ni Lorraine na ilabas ang isang mapagkaibigang pag-uusap nila noong mga nakaraang taon ngunit umarte si Rent na parang hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nito kaya't pumutol siya at nagbanta na hindi siya bubuhayin gamit ang isang malakas na magic spell dahilan upang bigkasan niya ang pinakasimpleng tula para pakalmayan siya. Kahit papaano ay lalo siyang naghinala dahil inaakala niyang sinabi nito ang talumpating iyon sa bawat batang babae na nakilala niya at nang sabihin niyang sinasabi niya lang ang nasa isip niya natarante siya kaya umalis siyang namumula sa katabing silid. Kinaumagahan nakipagkita si Rent kay Sheila sa Guildhall na nagsabi sa kanya tungkol sa susunod na sambahayan na humihiling ng kanyang mga serbisyo partikular para sa isang trabaho. Nang suriin niya ang kahilingan sa trabaho mula sa napagtanto niya na ito ay mula kay Isaac at ipinahayag ni Sheila na ang huling sambahayan ay hindi mga maharlika ngunit sila ay isang napakalumang bahay na may malaking impluensya sa lungsod ng Mall. Ipinaalam din niya sa kanya na ang mga nakaraang henerasyon ng Guildmasters ay binalaan na huwag sakta ng susunod na sambahayan at sinabi na hindi niya maaaring tanggihan ang isang kahilingan mula sa Laters kung gusto niyang patuloy na manirahan sa lungsod. Pumayag siyang tanggapin ang kahilingan at nagpas siyang bisitahin sila. Samantala ipinaalam ni Lillian Umberto at Norman kay Lillian ang kanyang kalagayan at sinabi rin sa kanya na mayroon silang lunas para sa sakit salamat sa pagsisikap ng Rent. Kasabay nito dumating si Rent sa Laughterhouse kung saan ipinaalam sa kanya ng isang gwardya na ang hardin sa pasukan ay isang mahirap na maze at sinabi rin na ang mga nakarating sa mansyon ay binigyan ng isang espesyal na magic item mula sa pinuno ng sambahayan. Nang humingi ng payo si Rent sa gwardya sinabi niyang hindi makakatulong ang araw at pumasok si Rent sa maze kung saan sinubukan niyang gamitin ang kanyang espesyal na mapa pagkatapos maglibot ng walang patutunguhan ng maraming oras. Hindi gumana ang mapa kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang patrol hanggang sa napagtanto niyang tuluyan na siyang naliligaw. Habang patuloy siya sa pag-ikot sa maze nagtaka si Rent kung bakit hindi siya dinala ng mental map na ginawa niya sa kanyang isipan sa pasukan ng mansyon. Sa kalaunan ay nakarating siya sa isang lugar kung saan nakilala niya ang isang mangkukulam na nakasuot ng sombrero na nag-imbite sa kanya na makipag-tea break sa kanya at pumayag si Rent na makipag-chill sa kanya ng kaunti. Habang binuhusan siya nito ng tsaa napagtanto niya na anak siya ng sambahayan ng Laughter at napag-isip-isip din na isang magic item ang ginagamit niyang teapot. Ang kaldero ay mahiwagang nag-transform ng ilang mainit na tubig na ibinuhos niya dito sa ilang tsaa at ipinaliwanag niya na ang teapot ay may kakayahang muling likhain ang lasa ng anumang tsaa na ginamit nito upang itimpla. Humanga siya sa pagsisiwalat na ito at nang tanungin niya kung saan niya ito nakuha sinabi niya na mayroong dalawang uri ng magic item ang mga matatagpuan sa labyrinths at ang mga ginawa ng mga craftsmen upang gayahin ang una. Inihayag niya na ang magic teapot ay natuklasan 200 taon na ang nakalilipas sa labyrinths at ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 300 platinum. Nang marinig ito natigilan si Rent dahil alam niyang kahit isang platinum ay sapat na para baguhin ang kanyang miserableng buhay magpakailanman at napagtanto niya na ang pamilyang Laughter ay mas mayaman kaysa karamihan sa mga maharlika. Gayunpaman sinabi ng batang babae na ito ay higit sa sulit dahil ang mga adventurer ay itinaya ang kanilang buhay sa labyrinth upang makuha ito. Nang matikman niya ang tsaa humanga siya sa sobrang sarap nito at tinanong niya kung magic item ang maskara nito. Nang makumpirma niya na ito nga tinanong niya kung paano niya ito nakuha at nang sabihin niya sa kanya tinanong niya kung maaari niya itong ibigay sa kanya. Napagtanto niya na interesado siya dito dahil ang mga Laughters ay kilala sa pagkolekta ng mga magic item at nang mag-alok siya na magbayad para dito alam niyang gusto niyang kumita ng kaunti sa pamamagitan ng pagbebenta nito. Ngunit sa parehong oras alam niya na ang paggawa nito ay mag-iiwan sa kanyang undead na mukha na nakalantad sa mundo.
Humihingi siya ng paumanhin na tinanggihan ang kanyang alok at nagpasalamat sa kanya para sa tsaa. Nang ipagpatuloy na niya ang kanyang paglalakbay, binigyan siya nito ng pahiwatig para sa pagdaan sa maze na iwasang tumingin sa araw at nagulat siya sa katotohanang sinabihan na naman siya tungkol sa araw. Sa kabila ng kanyang pahiwatig, tinitigan niya ang araw habang naglalakad siya sa maze at bigla na lang naglaho ang araw. Binato niya ang lugar sa ere kung nasaan ang araw at nang mawala ito napagtanto niya na may aktibong teleportation spell sa lugar. Iniisip niya kung ito ay isang one-way teleportation spell at tumakbo siya sa isa pang lugar sa maze kung saan napagtanto niyang palagi siyang umiikot. Gamit ang bagong kaalamang ito, ilang oras pa siyang nagpatrolya sa maze hanggang sa tuluyang dumating sa mansyon ng gabing iyon at nakilala niya ang dalaga kanina na nagpakilalang Laura Lotter, ang pinuno ng pamilyang Lotter. Nagulat siya na siya ang padre de pamilya sa kabila ng pagiging hamak at nagpakilala siya bago humingi ng reward sa pagpasa sa maze test. Hiniling sa kanya ni Laura na pumili ng anumang magic item na gusto niya mula sa kanilang mansyon at medyo pinaglaruan niya ito sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na ibigay sa kanya ang lumikha ng maze. Dinala sila ng butler na si Isaac sa isang basement kung saan ipinaliwanag ni Laura na mas maaasahan ang mga magic item na gawa ng tao. Bagamat magagawa lamang ng mga tao ang mga pinakasimpleng bagay tulad ng mga ilaw sa basement na automatikong bumukas habang naglalakad sila. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isang silid na may malaking koleksyon ng mga magic item at habang naglalakad sila sinabi sa kanya ni Laura ang tungkol sa kung paano espesyal ang lahat ng magic item sa ilang paraan at binigyan siya ng isang demonstrasyon sa pamamagitan ng paghahagis ng bola na sinabi niyang tatalbog magpakailanman kapag inihagis. Tinanong ni Rent kung bakit niya kinolekta ang lahat ng mga magic item at sinabi niya na ito ay dahil siya ay nahuhumaling sa paggawa nito. Ipinakita niya sa kanya ang isa pang magic item na mayroon siya na karaniwang isang remote-controlled na airship na maaaring i-order ng sinuman sa amin mula kay Temo at sa una ay inakala ni Rent na ito ay basura hanggang sa ipinakita niya sa kanya ang kakayahang mag-project ng mga imahe sa kanyang isip na parang isang mahiwagang drone habang ipinapaliwanag na mula sa item na iyon ang orihinal na modelo ng mga airship. Mas lalo silang pumasok sa silid kung saan tiningnan ni Rent ang ilan pang magic item at nang hindi sinasadyang mailagay niya ang kanyang mga kamay sa isa ay sumipsip ito ng kaunti sa kanyang mana at nagising bilang isang higanteng golem. Nang magsimula itong salakayin sila, hiniling ni Laura kay Isaac na isara ito at habang nagpupumilit siyang gawin iyon ipinaglaban ni Rent ang kanyang buhay habang iniiwasan ang lahat ng malalaking pag-atake ng halimaw. Sinabi ni Laura kay Rent na hindi niya ito matatalo sa labanan at sinabi niyang wala siyang balak na gawin ito bago umiwas sa isa pang pagtatangka ng golem. Nag-counterattack si Rent sa pamamagitan ng paghiwa sa isang braso ng golem at naalala niyang sinabi sa kanya ni Lorraine ang kahinaan ng halimaw na isang inscription sa noo nito na maaari niyang i-edit para bumagsak ito. Gayunpaman nang malapit na siya sa golem ay wala siyang nakitang inscription at naalala niya na sinabi ni Lorraine na wala na ang mga modernong golem, ibig sabihin kailangan nilang i-deactivate o talunin. Nang malapit na niya itong alisin gamit ang kanyang mana spirit fusion, matagumpay na na-deactivate si Laura sa pamamagitan ng pagsasabi ng salitang halt at humingi ng paumanhin si Isaac sa kanyang pagkaantala sa pag-deactivate nito. Nang tanungin ni Laura kung anong magic item ang gusto niyang kunin, sumagot si Rent na gusto niyang magpatuloy sa paghahanap at nakarating sila sa isang lugar kung saan ipinakita niya sa kanya ang ilang item na nakuha mula sa mga halimaw. Noon lang nakita ni Rent ang isang vial na nagpasimulang magpatinggal sa kanyang undead senses at ibinunyag ni Laura na naglalaman ito ng dugo ng isang vampira na pinaniniwala ang magagawang gawing vampira ang isang tao kapag natutunaw. Gayunpaman sinabi niya na ito ay isang alingaw-ngaw lamang dahil ang ilang mga tao na nakain nito ay nabaliw at namatay at sinabi sa kanya kung paano niya ito maibebenta sa mataas na kadaliang kumilos para sa isang kapalaran. Nakuha niya ang remote-controlled na airship at noong gabing iyon ay ipinakita ito kay Lorraine at sinabi sa kanya ang tungkol sa uri ng kanyang trabaho sa mga sulat. Nang ipakita niya sa kanya ang vial ng dugo ng vampira, tinanong niya kung totoo ito at sinabi niya sa kanya na hindi nagsisinungaling ang kanyang undead senses. Binalaan niya ito na may isang kakilakilabot na maaaring mangyari kapag natutunaw niya ito at sinabi rin na gusto niyang patuloy itong manatili sa kanya bilang isang undead. Ngunit alam niya na ang pangarap niya ay maging ibang bagay na isang mithril-class adventurer. Habang pinag-iisipan niyang kainin ang dugo ng vampira, tinanong ni Lorraine kung bakit niya pinili na maging isang adventurer na klase ng mithril sa unang lugar. Nagulat siya sa katotohanang hindi pa nito nasasabi sa kanya at sinabi nitong hindi niya ito maitatanong sa lahat ng taon na magkakilala sila dahil minsang sinabi nito sa kanya na ito ay isang hindi nakasulat na tuntunin na huwag magtanong sa isang adventurer tungkol sa kanilang nakaraan.
Umupo siya sa sopa at ibinunyag na siya ay naglalayo na maging isang taong makakapidyo sa isang trahedya na mangyari. Sinabi niya na sa kanyang sariling nayon ng hathala ang kanyang ama ang may pananagutan sa pamimili at lahat ng bagay na kailangan na pumunta sa labas ng nayon. Noong araw na unang dinala siya ng kanyang mga magulang sa labas ng nayon sa unang pagkakataon sinabi sa kanya ng isang batang babae na nagngangalang Jinlan na kasama niya sa isang karwahe na kailangan niya maging matapang upang maging isang adventurer at sinabi rin sa kanya ang tungkol sa kanyang pangarap na galugarin ang mundo. Sa kanilang pagbabalik mula sa kanilang paglalakbay sila ay inatake at sa kanyang naghihingalong hininga sinabihan ng lola ni Jinlan sina Rent at Jinlan na tumakas. Napaluha si Rent nang makita niyang duguan ang kanyang mga magulang sa sahig at sa itaas ng mga ito ay nakatayo ang isang nakakatakot na lobo hayop na tumitig sa kanya na may layuning patayin siya hanggang sa hinawakan ni Jinlan ang kanyang braso at tumakbo palayo sa kanya. Nakarating sina Rent at Jinlan sa isang lugar sa kagubatan malapit sa isang ilog at akala nila ay ligtas na sila ngunit hindi rin nagtagal ay muling lumitaw ang lobo na hayop. Nang salakayin sila ng halimaw itinulak ni Jinlan si Rent sa daan at nalaslas ng mga kuko nito. Nang sumugod si Rent para tingnan siya ipinaalala nito sa kanya ang pangako nitong protektahan siya at sinabihan siyang magpakatatag. Sinubukan silang tapusin ng lobo hayop ngunit ang pag-atake nito ay naharang ng isang ganap na nakabaluti na adventurer na pagkatapos ay sinabihan silang manatili sa likod bago makipaglaban sa halimaw. Ang lalaki ay nakipag-away sa pantay na kasunduan sa halimaw ng ilang sandali at natapos niya itong takutin sa pamamagitan ng isang malakas na pag-atake na gumawa ng butas sa lupa. Pagkatapos ng laban pumunta siya upang tingnan ang Rent at tinanong siya ni Rent kung bakit hindi siya dumating ng mas maaga bago umiyak ng malakas sa pagkawala ng kanyang mahal na kaibigan. Pagkatapos dinala ng adventurer ang mga katawan ng lahat pabalik sa nayon at nakilala niya si Rent na nagsasanay gamit ang isang kahoy na espada sa tabi ng isang puno. Tinanong siya ni Rent kung paano siya magiging isang adventurer at pinayuhan siya ng lalaki na magsanay sa nayon sa susunod na 10 taon para makapatay siya ng mga halimaw at matuto rin kung paano magbasa magsulat gumamit ng mga halamang gamot at mahika para mabuhay siya sa ligaw. Tinanong ni Rent kung magiging malakas na ba siyang adventurer pagkatapos niyang gawin ang lahat ng iyon ngunit sinabi ng lalaki na hindi siya makatiyak dahil nakasalalay ang lahat sa dami ng pagsisikap na ginawa niya. Nagpakilala ang lalaki bilang si Wilfred isang adventurer ng klase ng Mithril at sinabihan si Rent na puntahan siya kapag naging adventurer na siya. Sa wakas sinabi niya kay Rent na huwag mamatay hanggat hindi niya natutupad ang kanyang pangarap. Sa kasalukuyan na pagtanto ni Lorraine na natutunan ni Rent ang kanyang kabaitan mula kay Wilfred at ipinahayag ni Rent na ang mga salita ni Wilfred ang nagpabalik sa kanyang kalooban na mabuhay. Sinabi ni Rent na isang araw ay magiging isang mithril adventurer siya at papatayin ang lobo na hayop na hindi nabuhay sa kanyang mga mahal sa buhay. Habang nakatitig sa vial ng dugo ng vampira sinabi niyang natatakot siyang mamatay ngunit sinabi rin niya na hindi siya susuko at pabirong sinabi ni Lorraine na bibigyan niya siya ng tamang libing kung mamamatay ito pagkatapos kumuha ng dugo. Hiniling sa kanya ni Rent na sunugin siya upang maging abo kung mawalan siya ng kontrol at pagkatapos ay natutunaw niya ang dugo ng vampira. Bigla siyang nagkaroon ng matinding seizure at nang gumuho ang kanyang isip nagsimula siyang mag-barf sa buong lugar. Sa isip niya ramdam na ramdam niya ang pagbabago ng katawan niya sa katawan ng isang vampira. Ngunit natatakot siya na ayaw niya maging isa sa mga pangit na halimaw sa piitan. Napahawak si Lorraine sa kanya habang inaalala ang panaginip niya at naging dahilan ito para kumalma siya nang bumuga ng puting liwanag ang katawan nito na tumatakip sa silid. Makalipas ang ilang sandali nagpanday si Clope ng espada habang ibinunyag sa kanyang asawa na gumagawa siya ng isa pang espada para sa Rent dahil naabot na naman ni Rent ang bagong antas ng kapangyarihan. Kasabay nito sinimulan ni Alize ang pagsasanay sa pamamagitan ng pagtrato sa isang wallis na parang lightsaber at pumasok si Lillian sa silid upang pasalamatan siya sa pagtulong sa kanya na gumaling. Samantala dumating sina Rice Laura at Rena sa Guildhall at ipinaalam sa kanila ni Sheila na mayroong isang buong grupo ng mga bagong trabaho para sa kanila. Habang pinapanood niya silang nagtatalo kung aling trabaho ang pipiliin pinayuhan niya silang mag-ingat sa labyrinth. Kasabay nito nagising si Rent sa isang mundo ng panaginip at masaya siya sa katotohanan na siya ay nakakaramdam ng antok sa unang pagkakataon mula nang maging undead. Naalala niya ang lahat ng hirap na dinanas niya sa malayo sa kanyang paglalakbay at nang magising siya sinabi sa kanya ni Lorraine ang tungkol sa iba't ibang uri ng mga vampira bago siya binati sa kanyang ebolusyon. Nang tingnan ni Rent ang kanyang katawan nagulat siya sa hitsura niyang tao at nang haburin niya ang kanyang sando na tuklasan nilang may pakpak siya ng vampira na maaari niyang paliitin sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang mana sa mga ito.
Nang tanungin niya ito kung ano na siya, sinabi niya na hindi niya alam, ngunit sigurado siya na ito ay isang mas malakas na nilalang na isa sa mas mahihinang mga vampira na nakakagulat na may mga pakpak. Sinabi niya na titingnan niya ang mga pakpak mamaya at sinabi sa kanya na buksan ang kanyang mukha at kapag ginawa niya ito, itinuro niya na mayroon itong mapupulang mga mata at maliliit na pangil na naging dahilan upang siya ay isang mukhang tao na uri ng vampira. At pagkatapos hinawakan niya ang mukha nito at may isang matamis na ngiti, tinanggap niya ito pabalik sa bahay.